Laging may bubulong sa'yo. Pero yun din yung maganda. Kumbaga, doon ka rin naman mag-evaluate talaga eh. Para sa akin, ano siya, parang healthy din na kasama mo yun. Gina-ground ka talaga niya eh. You're listening to the Soul Podcast. Sup, bro? It's so What's nice up? to have you here. Kumusta? You just came back from the States, no? Oo na naman. Nice, bro. What brought you back to the Philippines? Ano lang, mga brand engagement. Anything we can know or bawal mo na naka-NDA? Hindi, pengkat nyo na lang. Ano siya, phone na company Okay. mo, tsaka camera. Solid, Ayan, bro. dalawa. Yan lang naman madalas eh. Nice. See, actually, we're so excited to have you here kasi marami, actually lahat ng crew, fan of your work. So maraming thank you, salamat thank you. sa pagbigay ng oras. Thank you, para daming sa amin. crew. 30. Thank you sa inyo lahat. Kala maraming crew eh. No? So bro, sobrang chill lang nitong podcast na to. We're just gonna talk about anything under the sun, right? But I wanted to get to know you more. So, balita ko. Anong balita? Balita ko from articles that I've read about you. Nag-research talaga. Oo, kailangan, pare. So you grew up here, diba? You're based in the States now. You're based in San Francisco, but you grew up here. And nagsimula ka as a street artist. Can you tell us more about that? Yung early work mo as a street artist and even kumbaga yung parang, you grew up in Pandacan. You talk about it a lot. Kamusta yung environment mo doon? How did it shape kung sino ka ngayon as an artist? Wala akong actually, ang pinaka mapagko-comparean ko lang, Amerika. Kasi after Pandacan, nag-Amerika na ako. Siyempre sa akin, normal yun kung nasaan ako nakatira. Pero, ayun, dikit-dikit yung bahay, magkakaibigan lahat. Pwede rin magkakaaway. No? So, maraming tao, laging maraming tao. Ang hobbies ko lang, mag-basketball. Yan, tangkad ka eh. Yeah, mag-drawing, basketball. Yan lang. Yan ang ginagawa ko. Okay. Wala akong ibang trip. Okay. Bata pa lang ako, na-figure out ko na ng high school na hindi ako mag-PBA. Hindi ako aabot doon. Alam mo yun, kahit mahilig ako mag-basketball. So, doon ako sa isa ko pang trip na art. So, ayun, ang una kong pangarap, Cartoon Network. Talaga? Yung maging animator sa Cartoon Network? Okay, kasi yung bond paper, di ba? Tapos the drawing mo yung gumagalaw. Yung pa may flip book na gumagalaw. Yan. Ganun ginagawa ko dati sa Okay. bahay. Actually, yun yung maganda, no? Nung nagtuto ako mag-basketball, yun yung mga dinodrawing ko. So, nahahasa yung real, anatomy. Oo. Doon nahasa yung anatomy, yung drawing ng Okay. pag-drawing ng katawan. Ayun, doon siya tapos punta ng college. Advertising ako eh. So, iba-iba eh. Ayun, doon ako na... Nagpe-plates ka pa nun sa Ayun, UST. grabe yun, no? Talagang walang tigil yun eh. Dinodrawing mo pa lahat nung packaging, ganun. Malaki rin talagang matutulong sa'yo ng art school eh. Kasi talagang magdodrawing. Gusto mo ng art o mag-art ka araw-araw. Hanggang 4 na taon mag-art ka, no? So, yun lang yung gagawin nyo. Pero ako, dahil gusto ko yun, parang naglaro lang din ako. Bata pa lang ako. Sabi na nanay ko, bago daw ako matuto magsalita or tsaka maglakad yata. So, magda-drawing. Yun yung nag-drawing na ako. Drawing muna bago yung mga yun. So, when did the perspective shift from, teka lang, parang gusto ko na biglang mag-switch to photography? Yeah. Kasi nung second year college ako, na-meet ko yung mga kaibigan ko. Tapos nalaman ko, mga nag-graffiti pala sila. Okay. So, yun, doon napunta yung na-shift yung focus ko mula sa pagka-cartoonist. Okay. So, naging graffiti kasi mapapatropa ka. So, yun yung ginagawa namin. So, pag bumabiyahe ka, ang hinahanap mo, uy, pwede doon ha, papaalam ko yun. Kasi hindi ako gumagawa pero nagpapaalam kayo? Ako. Hindi ako siguro ako hindi ko lang nakita doon yung wala, hindi lang siguro siya para sa akin. Yung adrenaline, hindi ko hinahanap. And then, nung second year din,
doon na kami nagkaroon ng photography Okay. subject. Tapos, required magka-camera. Ayun, so inano ko yung nanay ko, sabi, "Sige, bili tayo," ganyan. Tapos nakabili kami, kinredit card nung border may border kami. Si Ate Cecil, thank you. Siya yung nag-credit card, no, para hulugan. So, ayun, naisip ko parang, shit, kailangan galingan ko kasi mahal eh. Mahal, oo. 2 years to pay eh. Okay. Alam mo yun, parang nakakahiya Oo. kung ano eh. So, ayun, nagpe-paint kami lagi kung saan kami nagpupunta. Doon nag-shift yung ano ko, nung nakikita ko yung mga tao, pag kung saan kami pumupunta. Kasi laging may mga meron kayong mga nanonood eh. Wala lang, napunta lang sa utak ko, parang sila yung gusto kong kausapin kaysa mag-paint na lang. Okay. So, yun, ang naisip ko, paano ko makikwento yung mga tao na yun. Ang pinaka-best na medium na naisip ko is yung Photography. camera, since may camera na ako nun. So, I'm sure mga photographer sasang-ayon sa akin, mag-a-agree, no? Talagang kukunin ka niya sa trip mo. Kunyari, painter ka, or talagang, kumbaga, mistress talaga siya. Tapos gusto niyang maging siya na yung legal. Main. Siya na yung So main. talagang iiwan mo lahat, no? Coming from being an illustrator, so syempre sinabi mo na may image ka na sa utak mo. Paano yung process mo of putting that onto the camera? Siguro dahil nagdo-drawing ka, nagpe-paint ka, siguro nasa utak mo na yung layout. Alam mo yun, hindi ko na kailangan mag-drawing. Pero yung composition, kumbaga, Alam mo doon na. nasa, no, sa pagdo-drawing, syempre kailangan mo mag-compose. Yung magandang picture dapat, nakakahinga yung buong picture. May balance dun sa image. So yun. Tama. You once said na... Ano yan? Ano sinabi ko? Kinakabahan ako sa mga sinabi ko eh. Hindi, sabi mo na parang dati gusto mo maging best illustrator tsaka tattoo artist sa town nyo. Oo. Kailan nag-shift yung goals mo from being that into a photographer? Third year college, kami nag-message sa Facebook na may exhibit daw ako sa Japan. Oh, solid. So sa isip ko, Hindi mo alam na may exhibit ka? Parang scam. Broken yung English eh. Okay. Kasi Hapon eh. So para siyang, you have exhibit. Okay. Ganyan. So, tumawag yung kaibigan ko na photographer, si VJ. Parang mentor ko siya na kaibigan. Tumawag siya, "Oh, may kumontak na sa'yo? May show tayo sa Japan." So parang, oh shit. Oh, sige. Legit pala yun. Legit, no? So, ayun, bali, nakapunta kami doon, nag-show kami. So, yun yung parang nagbukas nung nung mundo. Kasi parang sa Pandakan, sige, basta ako na yung pinakamagaling dito sa amin, yun, okay na ako. Parang ganun. So, pero nung nakalabas ako ng Philippines, nabuksan na yung akala mong boundary mo eh. 2011 to eh. So, third year college ako. Sakto, nag-OJT ako sa Storyline. Documentary program siya. So, kung saan kami pumupunta, camera yung hawak ko na video. Pero syempre, may camera ako. So, nakakapag-shoot ako. So, doon ako nakaipon din ng pool ng images. Tapos parang pinost ko lang sa Facebook. Parang, salamat 2011. Para siyang collection ng mga images na nakunan ko that year. Okay. Tapos yun yung nakita nung Rico Gallery sa Japan. Wow. Solid. So, para silang, gusto namin yan. Ganon. So parang ako, sabi nila, punta ka dito, invite ka namin. Sabi ko, wala akong pamasahe. Tapos dapat hindi ako pupunta. Yung mga kasama ko lang. Tapos parang basta nagsabi sila na, sige na, kami na bahala para makapunta ka. Galing. Wala, parang siguro ang alam ko lang na Japanese nun, Tokyo. Alam mo yun? Tapos para silang, kain ka dito, ganyan. Tapos parang, hindi ko pa inubos yung yung curry.
Na parang ang mahal pala nung binili nila na yun. Tapos parang, ayoko, di pangit ng lasa eh. Tapos bata pa ako nun, no? Wala pa akong hiya talaga nun eh. Parang sabi ko lang, sorry, hindi ko trip. Tapos parang nilibre pa nga eh. Nilibre, para yung mga Hapon, kapag ayaw mo nung hinanda nila, wag mo bayadan. Parang talaga. ganun eh. Oh. Parang sabi nila sa akin, hindi, wag mo bayadan, ayaw mo pala eh. Parang may pride Ganun sila pala, ganun pala Ewan dun. ko, baka Ano, nung time life hack lang na yun. na kaya yun? Mag-travel sa Japan no? Ayun, so yun yung nakita nilang work. Tapos yun, nakarating ako doon. Okay. Maraming kwento sa Japan, pero yun. May impluensya ba yung pagiging illustrator mo dun sa paano ka nag-storytell with your photographs? So, sobrang konyo nung tanong ko, pero gets mo naman yung Oo naman. Ano ba? Siguro, ayoko kasing i-connect. Alam mo yun? Pero feeling ko, pero maraming factors. Sa totoo lang, magkaiba siyang sa akin, mundo. Okay. Yung art ko sa photography. Para siyang hindi sila magka-tropa. Alam mo yun? Okay. Kumbaga, hindi nanggaling yung photography dun sa sa pagdodrawing. Talagang out of nowhere lang siya na pumunta sa akin. Tapos, trip ko to Wala ka talagang, or hindi mo talaga masasabi na connected talaga sila. It's completely separate, but parang parehas mo silang mahal. Parang ganun. Parang ganun. Hindi, ayoko sila gawing magkasama eh. Ang pinaka nag-start talaga ng photography, muna siya, parang street photography. Okay. So, wala pang interaction talaga. Kumbaga, more on, nag-observe ka, kung ano mangyayari, antayin mo, kung ano yung maganda. So, medyo pa siya, hindi ko sinasabing mababaw, pero kumbaga, yung work mo is about dun sa street, no? So, siya, malaki. Kumbaga macro yung kinukunan mo, yung nangyayari. Nung nag-OJT ako, yun yung nakatulong sa akin. Kasi nga documentary style. Na mag-transition from parang street photography to documentary. Na mas kakausapin mo yung tao. Kumbaga, papasok ka doon sa buhay nila. Ganon. 2011, doon ka na nagsimula. Actually, sa mga photographer, yun yung mahirap eh. Hindi ko alam, pati siguro sa video or kung saan, na i-own mo yung title. Okay. Diba? Minsan may mamimit ka na photographer naman sila, pero hindi nila masabi. Gets. Parang, hobby lang. Alam mo yun. So, nasa yung line na yun. Pero feeling ko sa akin, nung nagka-show sa Japan, siguro yun yung nag-boost nung confidence mo na, photographer ka na. Nagkakaroon ka pa rin ba ng imposter syndrome about being a photographer? Or at least at that time? Siya eh, feeling ko, parang mo na yan eh, devil na sa utak mo lagi, na nandyan. Kahit pa nang magawa mo. Kahit manalo ka na ng Cannes o kung ano man, laging may bubulong sa'yo. May doubt pa rin. Pero yun din yung maganda. Okay. Kasi yun eh. Kumbaga, doon ka rin naman mag-evaluate talaga eh. Para sa akin, siya, parang healthy din na kasama mo yun. Kaysa parang laging ang alam mo, okay ka na. Parang binabalanse lang yung ego mo, kumbaga. Gina-ground ka talaga niya na parang sensitive din siya na usapan eh. Pero kumbaga, pwede ka matalo dun eh. Ang tagal ko na nag-shoot, 15 years. No? So, masasabi ko talagang siya. Marathon. No? Hindi talaga siya paunahan. No? Patagalan siya. Tama. Patagalan siya. Gano'n mo katagal matatalo yung mo. Yung doubts. Mga doubt. Nung nagsimula ka nung college ka, kailan yung first time mo na parang nagkaroon ka na ng racket as a photographer? Nakakatawa to, no? Mukhang mapanood niya ba? Si Paul Salas, artista to eh. May kumuha sa akin na kung sino man, na-picturean sila para sa isang water refilling station. Yun yung una kong racket. 2,000 yata yung bayad sa akin. Dati pa to, bata pa ako nito eh. Siguro pati sila, mga artista sila nung bata sila, para lang din silang, anong gagawin namin?
Tapos ako hindi ko rin alam, parang, smile lang kayo basta magkatabi kayo, ganyan. Weird, pero yun yung una kong racket. Okay. Hindi ko makakalimutan eh. Kasi parang, ano to? Oo. Yung gagawin ko? Yeah. Tapos sa street art naman, dadagdag ko lang, Oo. yung nag-mural ako, marami kami, 5 kami, Mm. na parang, dahil na binayaran tayo nag-mural kami sa movie ni, parang nila Kim Chiu tsaka Gerald. Okay. Na parang basta Star Cinema siya, ganyan. Tapos parang doon kami nag-paint. Tapos parang pwede pala tayo bayaran? Ganun. So, yun yung mga yun yung mga una kong racket, nakakatawa. Tapos kailan mo na siya ginawang full-time? Employee ka ba somewhere muna? Never ako nagtrabaho sa buhay ko. Rekta na Oo, freelance. kaya natutuwa ako sa mga, naiinggit ako actually. Tuwing nagtatrabaho ako, lagi ka lang kukunin eh. Naiinggit ako kasi wala akong team, wala akong, saya nila. Nag-start siya nung nandun ako sa storyline. Tapos yung boss ko doon, si Patricia Evangelista, may mga kilala din siya sa editorial world. Yun na, nag-connect na lang, nakapag-shoot na kami sa mga magazine, Okay. sa mga news outlet na maliliit. Tapos, yun na yun. Tuloy-tuloy na siya. No? So, yeah, maswerte rin kami doon sa boss na ganun. Yung papakilala ka nila sa iba-ibang tao. Actually, yun na yun. Paulit-ulit na lang yun. Pagka nasustain mo na nakapasok ka dun sa industry, medyo andun ka na sa pool eh. Para tama. siyang aquarium eh. Mm-mm. Na konti lang yung lalagay, tas madami kayo. Parang no hard feelings na lang, di ba? Na parang, ako nakakuha, ganun. Ganun din eh. Pag bata ka, lapitin ka din sa, kunyari, production or na, di ba, na medyo mag-take advantage. O gusto mo nito, gusto mo mag-shoot, ganyan-ganyan. Parang nangyayari talaga siya eh, kahit nakakainis eh. Kasi nga ikaw, naghahanap ka ng Naghahanap na gusto mo racket. makapasok or gusto mo, makakasama ko si ganyan, si Mm. ganyan. May nakakatuwang kwento kami ng best friend ko, si Jerry. So, pares kaming, drought season. Wala kaming pera, wala kaming racket. So, ayun, may kumontak sa amin na malaking kumpanya. Meeting tayo, ganyan-ganyan. Ako nag-commute, si Jeric nag-commute din, no? Sabi ni Jeric, gusto kong bumili ng gulaman tsaka hello kaso wala akong pera. Parang ganun eh. Ako nga, nangutang ako sa nanay ko ng pamasahe ko. Nung meeting na, basta basically ang nangyari, binabluff namin sila. Para silang, nagbigay sila ng presyo. Sobrang laki na sa amin. Parang sabi ko kay Jeric, check natin schedule natin. May mga ganun mga acting na parang check mo nga schedule natin kung kaya natin. Para kami, sige, meet tayo ulit. Doon natin, parang ganun. Tapos, nung hinatid na nila kami sa labas, di pa kami makasigaw eh. Na may pera na tayo. So, naglalakad na kami dito lang yun, sa Mega Mall malapit. Para kami yung ending nung Pursuit of Happiness. May pumapalakpak si Will Smith. Parang ganun kaming dalawa, tumatawid kami. Parang, shit man, may pera. Saya natin. Parang ganun.